Magandang umaga mga bata, kamusta kayo? Okay, mabuti naman kung ganon. So ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa kasapi ng pamilya o ang pagkilala natin sa kasapi ng pamilya. Sa aralin na ito, dito natin matututuhan kung sino-sino ang bumubuo sa pamilya at ano ang kanilang mga tungkulin. So ito ang larawan. Ano ang nakikita nyo? Oo, nandito sina lolo, ama, ina, ate, kuya, at lola. So bago natin simulan ang ating talakayin ngayon, ay ating munang babasahin ang layunin ng aralin natin ngayong araw. Sa pagkatapos ng aralin, kayo ay naasahang una, matutukoy ang iba't ibang kasapi ng pamilya na sina ama, ina, ate, kuya, lolo at lola. Pangalawa, mapapahalagahan ang papel ng pamilya sa kanilang buhay. Pangatlo, makakabuo ng simpleng family tree gamit ang gabay ng guro at matutukoy ang bawat kasapi nito. Ang pamilya class ay binubuo ng iba't ibang kasapi. Una, ang ama. Ang ama ang naghahanap buhay para sa pamilya. Siya rin ang tinatawag nating haligi ng pamilya na siyang nagbibigay lakas sa bawat pagsubok na daraanin natin sa ating mga buhay. Pangalawa ay ang ina. Ang ina ang nag-aalaga sa mga anak at sa bahay. Siya rin ang tinatawag nating ilaw ng tahanan dahil siya ang nagbibigay sigla at galak sa loob ng pamilya na siyang nagpapagaan ng iyong loob sa oras ng kahirapan. Pangatlo ay ang ate at kuya. Sila yung tumutulong sa bahay sa mga gawaing bahay at sila rin ang nagbibigay malasakit sa kanilang mga nakakabatang kapatid. Pang-apat, ang mga anak. Dapat talaga tayo makinig sa kanila, sa ating mga magulang, hindi lang sa mga magulang natin, pati na rin sa mga nakakatanda kaysa sa atin, di ba? Panghuli, ang lolo at lola. Sila ang nagbibigay ng pagmamahal at gabay. Tama dahil sila ang gumagabay sa kabataan ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon na gumawa ng kabutihan dahil alam nila kung paano nila ito nalalagpasan nung mga kapanahunan pa lamang nila. So lahat sila ay mahalaga sa ating pamilya. So ngayon, magkakaroon na tayo ng activity. So ang gagawin lang natin, hatiin natin sa 3 grupo ang klase. Dito ang group 1, group 2, and group 3. So ngayon, ang gagawin nyo class, bago natin gawin ang ating gawain ngayon, may basahin muna tayong panoto para guided tayo sa ating ginagawa. Bawat grupo ay gagawa ng simpleng family tree gamit ang papel na ibinigay ko sa inyo. Una, pag-usapan nyo muna ang inyong mga pamilya. Pagkatapos iguhit nyo ang inyong mama, papa, ate, kuya at ang inyong sarili. Isulat ang inyong mga tawag sa kanila o ang mga pangalan nila at pagkatapos kulayan nyo ito. So dapat magtulungan kayong lahat sa inyong gawain. So bigyan ko kayo ng 3 minuto sa pagsagawa ng inyong activity ngayon. Tapos na? Okay, very good. So, palakpakan natin ng inyong mga sarili. So, ngayon naman, class, dahil alam ko na marami na kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon, may maikling pasulit tayong gagawin ngayon. So, basahin muna natin ang panuto. Iguhit ninyo ang inyong sariling pamilya sa inyong mga papel. Isulat ang mga pangalan nila o inyong mga tawag sa kanila at kulayan nyo ang inyong mga drawing. So, ang pamamaraan ni teacher sa pagmarka ng inyong mga gawain na kabatay sa kung ano ang nasa rubrics. Makakakuha kayo ng 4 na punto kung ang gawa nyo ay sobrang napakahusay talaga. 3 punto kung mahusay, 2 punto kung katamtaman lang, at 1 punto kung nangangailangan pa ng pagsasanay. So, hindi kayo makakakuha ng 0 na punto. Magaling class! Ano ang natutunan nyo? Tandaan, mahalaga ang bawat membro ng ating pamilya, kaya mahalin natin sila at pahalagahan. At hanggang dito lang ang ating talakayin. Mag-ingat kayo at salamat sa pakinig.